Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag at talumpati po ni Atty. Topacio mga tambay. Talagang alam naman po natin talaga na talagang napakalaki pong nawala lalong-lalo po sa ginto. Yung reserve ginto po natin na napakalaki, ilang tonelada, at ayon po rito kay Atty. Topacio, grabe po, hindi na po nila maipaliwanag ang ginto sa Central Bank, bakit nawala at binenta, at kung saan po dinala pinagbilan, ay nalugi pa raw po tayong mga Pilipino doon po sa ginto. Nalugi raw po ng mahigit 200 billion ang lugi po ng Pilipino sa pagbebenta raw po nila, mga kababayan. Pakinggan po natin si Atty. Topacio, mga kababayan. Bukod sa mga katarantaduhang ginawa nito na nasabi na ng aking mga kasamahan, baka may nakakalimutan pa po tayo na dapat lagi nating gunatain. Unang-una po dyan, yung ginto. Ano bang problema ng mga Marcos at napakahilig sa ginto? Alam nyo ba ang pinagbebenta ng pamahalang ito? Ang ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas? 27 tons, 27 tonelada, mahigit kumulang ang ibinenta. Bakit daw ibinenta na nangatuwiran pa? Kasi daw, maganda ang presyo noon. Tutubo ang pamahalaan kung magbebenta ng ginto. Ang masasabi ko sa kanila, ikwento nyo sa pagong yung presyo ng pinagbentahan nila. Tumaas ang presyo ng ginto, hindi bumababa. Ginto yan eh. That's the best, that's the safest investment. Alam nyo ba kung magkano ang nalugi sa gobyerno dahil nagbenta sila ng ginto? Nalugi ang ating gobyerno ng 200 bilyon. 200 bilyong piso. Grabe, no? Totoo po yan, mga tambay. Grabe. Mga magulang at mga Grabe. kapatid, magandang hapon po. Salamat sa iyo Grabe po, mga tambay. Totoo po yung sinasabi ni Atty. Ni Atty. Topacio. Talagang ganun po. Napakataas po kasi ng ginto, ng per ounce o per ounce ng ginto, di ba? Lalo-lalo po sa international na presyuhan ng ginto. Dumoble po ang presyo ng ginto. Grabe po. Kaya nga po napakagandang investment ng ginto. Hindi po kasi bumababa ang presyo ng ginto. Hindi po ba? Kahit po sa ating bansa, magkano na po ang bentahan ng ginto? Kahit nga po yung gakulangot lang, yung tinatami gramo, yung grams, di ba? Ilang libo na. Di ba? Ilang libo na, hindi na bababa sa 5,000 ang presyuhan ng gakulangot lang na 24 carats po yata yun. Di ba? 24K. Di po ba? Kaya nga po yung sinasabi ni Atty. Topacio, mga kabayan, totoo po yun. Grabe po ang ginawa po nila. 27 tons, tonelada na ginto, na reserve po natin yan. Mga kabayan, backup po natin yan. Backup, reserve. Pero binenta po nila. Mga kabayan, nalugi pa tayo ng 200 billion. Ang tanong, magkano kaya nila binenta? At nasaan kaya yung pinagbilan? Nagamit kaya ito na mga insertion? Mga ghost project nila? O nagamit kaya ito sa ICC? Nagamit kaya ito sa ICC umano? Para po doon sa pagkidnap umano? Bayaran ng ICC umano? Para kay dating Pangulong Duterte? At mapasunod nila ang ICC? Gipitin ng gipitin si dating Pangulong Duterte? Gamit ang mga kaliwang grupo? Hindi kaya? Nagtatanong na po si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba? Kaya nga po itong pamahalaan na ito, mga kabayan, napakarami pong sasagutin ito. Pagka po wala na po sa kapangyarihan ang mga tao na ito, lalong-lalo po sa pangunguna
na may accountability na tinatawag na bangag at bonget ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Napakarami pong kasalanan, kaso na bubunuin, mga kababayan. Napakarami niyang kaso na bubunuin at sasagutin at kailangan maglabas siya ng ebidensya na mali ang ibinibintang sa kanya. Lalong-lalo po ang pagbebenta ng ginto. Di po ba? Hindi lang po ang ginto ang niwalangya at tinarantado nila umano. Pati po ang PhilHealth. Buwis natin yan. Taxpayer tayo. Contribute natin yan. Hindi po buwis yan. Contribute natin. Hindi po buwis. Kinuha po nila ang 60 billion. Ngayon, ibabalik daw po nila sa atin din kukunin ng mga demonyo. Sa ating buwis. Tayo rin ang magbabalik. Sila ang kumuha. Ganyan po kawawalangya. Napakarami pong sasagutin pong kawalangyaan ng gobyerno ngayon. Yung PDIC, napakalaki rin po ang nawala. 100 plus billion. Nandiyan pa ang SSS, GSIS, at marami pang iba. Pati issue sa loto. Hindi po ba? Pagbebenta ng airport. Unbelievable. Maharlika Investment Fund. Kamusta na yan? Tapos yung mga insertion sa budget, sa GAA. Meron pang 241 billion na naisingit sila riyan na hindi pa po dinidesisyonan ng Korte Suprema. Ano na kaya nangyari riyan? Hindi po ba? Isang damukal. Issue ng korupsyon. 3 taon mahigit korupsyon. Kaya nga, nagtataka lang po tayo, lalong-lalo po si Kamanong, napakaraming kasalanan na ng gobyerno ngayon. Lalong-lalo yung may accountability ng lahat na nangyayaring ito. Pero nananatili po. Nananatili. Natulog. Bingi. Bangag. Umano. Hindi kaya bangag din. Di ba? Mahimbing ang pagkakatulog. Bingi. Pipi. Bulag. Ang mga general natin umano. Mga general natin sa PNP. Mga general natin sa AAP. Hindi kaya sila bulag? Napakatindi na nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Meron pang issue ng pulburon. Pulburon. Ang commander-in-chief, tulog pa rin sila. Samantalang sa panahon ni Erap, pinag-umpisahan lang weteng. Gising na gising sila. Unbelievable! Hindi po ba? Grabe. Grabe. Kahanga-hanga po ang mga men in uniform natin ngayon. Napakaraming issue ng korupsyon. Meron pang pulburon. Wala lang. Tulog lang. Walang pakialam. Samantalang panahon ni Erap, weteng, gising na gising ang mga hindot. Diyan ka magtataka. Bakit kaya? Nabigyan kaya ng pampatulog? Gaano kaya karaming pampatulog na maleta? Nagtatanong na po si Kamanong. Kaya yan po mga kabayan na nakakalungkot sa dami po na ine-expose at exposure na binibigay po at talagang totoo naman po nangyayari at ginawa nila na malawak ang korupsyon sa ating bansa dahil wala pong programa at proyektong malaki na nakita ang mga Pilipino. Wala po tayong nakita. Katulad ng build ni dating Pangulong Duterte. Samantala ngayon, magtatatlong taon na, ni wala pa tayo nakikita kahit na nalinis man lang katulad ng Manila Bay, katulad po ng Boracay, katulad ng Ilog Pasig. Wala po silang nililinis. Meron po ba? Meron po ba man lang sila nakita tayo nilinis na dagat na marungis? Nilinis na mga ilog na marungis? Meron po ba? Ang nakita po natin, flood control, puro sira, mahinang standard. Karamihan pa ay ghost. Hindi po ba? Proyekto nila. Nakita niyo po, gumagastos ng bilyon-bilyon, daan-daang bilyon, trilyon. Walang malalaking proyekto. Unbelievable. Samantala kay dating Pangulong Duterte, napakaraming proyekto. May pandemya pa, may giyera pa sa Marawi. Hindi po ba? Tapos siya pa ang lumutas
ng problema nung kay Yolanda, yung SAP 44. Di ba? COVID-19. Di po ba? Grabe. Pero sa kabila nun, napakaraming build. Ngayon, ano ang ginawa sa atin? Puro pahirap, pagnanakaw, pamumulitika. Yan ang ipinagmamalaki nila gamit ang mainstream media. Hindi po ba? Proud na proud sila sa ganyang legasiya. Unbelievable. Puro pagnanakaw, proud na proud. Kaya tuloy nasasabi ang mga bayad Bayad sila umano. Pati yung mga trolls sa social media. Bayad sila umano, mga kabayan. Yan po, mga kabayan, na real talk po sila ni Atty. Topacio. Grabe po ang ginawa nila sa ating ginto. Napakatagal na pong issue yan. Hindi na po bago yan. Nung hindi pa po nakukulong si dating Pangulong Duterte ay sinasabi na po niya yan. Yang ginto na yan. Ngayon po ay lumabas na po ang katotohanan. Talagang binenta po nila ang 27 tons of gold reserve natin sa Central Bank at nalugi pa tayo ng 200 billion pesos. Yan po ang nakakalungkot pagka meron kang presidente na bangag at gumagamit ng pulburon ayon sa kanyang kapatid. Unbelievable. Thank you po mga tambay. Thank you po Atty. Topacio. Ingat-ingat po kayo. At ganun din po sa ating mga subscribers, sa mga nagusto po ng tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, yung mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Kailang Ma'am Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Team 888, Wills Bubbles, Arfel Villacorta, Chedorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hersho ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bei Chichuyoko. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, yung dasal po natin mga kabayan, na sana tayo pong lahat ay maingatan. Ganon din po ang pamilya Duterte na mailayo po tayo sa kapahamakan, mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte na makasama po natin siya at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po mga tambay at happy holidays po at maligayang Pasko po. Araw-araw po ay Pasko. Sana po ay maging Pasko po araw-araw, lalong-lalo po kung mawawala na po ang mga demonyong politiko sa ating bansa. Ingat-ingat po mga tambay. Paalam. Bye-bye.